Matapos ang isinagawang preparasyon ng grupo ni na Uzuki, ni na Sakamoto at ng Order, ngayon ay i-review na natin ang chapters 141 at 142 ng Sakamoto Days. Sa wakas ay masasaksihan na natin ang opening day ng Assassin Exhibition of the Century, ang araw kung kailan isasagawa na ni Uzuki ang kanilang nakakagimbal na plano at ang simula ng sunod-sunod na bakbakang chapters, mga kaibigan, na tiyak ma-enjoy ninyo. This is Mr. AI Anime, at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa napakaraming tao na nakapila sa labas ng museum. May live coverage pa mula sa newscaster na nagbabalita tungkol sa opening day sa Okutabi National Museum of Art, kung saan dagsa ang tao ngayong umaga. Sa loob ng 3 araw, ang Assassin Exhibition of the Century ay mag-aalok sa mga bisita ng comprehensive look sa mundo ng mga assassin, mula sa actual weapons, mga damit, sulat, hanggang sa drawings ng mga assassin ay nakadisplay dito. Sa studio naman, sinabi ng isang anchor na sobrang popular ng event na ito at ang mga tickets ay sold out pa noong nakaraang taon. Ayon pa sa report, may mga scalpers na nagbebenta ngayon ng tickets sa napakataas na presyo. Komento ng lalaki, nakakatakot naman kung tungkol sa mga assassin ng exhibit. Sagot naman ng babae, huwag ka mag-alala, kung marami silang assassin na sa lapas, baka kumuha pa ako ng isa. Natawa ang lalaki at tinanong kung sino raw ipapapatay nito. Sagot ng babae, ang asawa ko. Samantala, makikita ang isang JAA member na nanonood din ng balita sa cellphone. Sinita siya ng kasama, hoy, tigilan mo nga yung cellphone mo. Sa front gate naman, nagbabantay ang security habang dagsa na ang tao sa loob. May mga bisitang namamangha sa mga totoong kutsilyo at weapons na nakadisplay. May bata pa nga ang gustong makita ang isang bagay sa harap nila. Nakalaunan ay lumabas na isa palang stuffed toy bear. Napansin nito ni Osaragi, kaya bigla niyang binasag ang glass case at kinuha ang teddy bear. Inalok niya ito sa bata pero sabi ng bata, no thanks. Dumating si Shishiba at sinita si Osaragi, ano ba yung pinaggagawa mo? Biro naman ni Osaragi, gusto mo ba itong bear? Sagot ni Shishiba, hindi ako makapaniwala na hinahawakan mo yan. Madumi yan. Maghugas ka nga ng kamay pagkatapos. Besides, dito ka naman talaga naka-assign. Pagkatapos ay tinignan ni Shishiba ang oras at sinabi na paparating na raw ang chairman kasama ang mga kasamahan nito. Darating sila sa museum in just 1 hour. Kaya kailangan nilang bilisan at siguraduhin na hindi makakilo si X para magplano ng masama. Sa labas naman naroon sina Shin at namangha sa haba ng pila. Tinanong ni Amane kung nasa na ang taong tutulong sa kanila. Sabi ni Shin, tatawagin niya ito pero inasar siya ni Amane dahil mahina raw ang boses niya. Sagot ni Shin, ayaw niyang sumigaw dahil baka marinig ng taong iyon. Ilang saglit pa, may kumaway na lalaki, si Kaji, isa sa mga nakapasa sa JCC transfer test. Ipinakilala siya ni Shin kay Yamane. Nagulat si Yamane at nag-isip, narinig ko ang boses ni Shin kanina, nagbibiro ba siya? Tinitigan naman ni Kaji si Shin kaya tinanong ito ni Shin, bakit ba nakatitig ka? Sagot ni Kaji, matapos daw kasi ang test noon ay na-ospital ako kaya hindi agad ako nakapunta sa JCC at balil pa sa gulong ginawa ni na Shin sa JCC, hindi na rin ako nakapasok kahit isang beses. Humini si Shin ng paumanhin at ipinaliwanag na biglaan ang pagkakasama kay Kaji ngayon. Kailangan kasi nila ng tulong nito. Sa loob ng 3 araw ng exhibition, tiyak na darating ang chairman ng JAA at ayon sa impormasyon, si X ay may planong magpasabog ng bomba sa mismong oras ng paglating nito. Kaya kailangan nilang hanapin ang bomba bago ito masabog at pigilan ang plano ni X. Tinanong ni Kaji kung nakaset na ba ang bomba o mismo ang kalaban ang magdadala nito. Sagot ni Yamane, wala pa silang idea. Sumusunod lang sila sa flow. Kaya naiinis na nasabi ni Kaji, napaka-reckless nyo talaga. Ganyan ba kayo ka-incompetent? Isa ka ba talagang professional assassin noon? Hoy, tabatoy! Naasar si Shin at agad siyang kinulyuhan sabay sigaw. Tumihimik ka nga si Raulo. May mas maganda ka bang plano dito? Bakit ka nalang umuwi sa bahay nyo? Habang sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na hindi na rin daw niya alam kung ano ang nangyayari rito at kung papaano isasagawa ni X ang plano. Sagot naman ni Kaji na, uuwi na ako. Kaya sabi naman ni Amane na, sige mag-away kayo dyan habang nakapila tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras. Kaya agad namang humingi ng paumanhin si Shin. Maya-maya pa ay may tumawag naman kay Sakamoto.
At si Wang Tang pala iyon. Sabi ni Sakamoto, "Ano yan, Wang Tang? Medyo busy kami rito ngayon." Sagot naman ni Wang Tang, "Mas 1,000 beses pa akong basic kesa sa'yo." Sagot ni Sakamoto, "Pwede ko na bang putulin ng tawag?" Pero sabi ni Wang Tang, "Teka muna, Tabatoy! May nagawa akong investigasyon tungkol sa double personality ni X. May bagay akong gustong sabihin sa'yo." Sagot ni Sakamoto, "Ngayon na." Kaya sabi ni Wang Tang, "Okay." Samantala, dito naman sa first floor ng Ancient Assassin section ay nakapasok na si Shin. Sabi niya, "Grabe, ang dami ng tao rito. Kung sasabog dito ang bomba, matindi talaga." Tanong naman ni Amane kay Kaji kung may naririnig na ba siyang something fishy. Sagot naman ni Kaji, sa area raw na ito ay naririnig niya lahat. Mga taong nagsasalita, mga tunog ng damit, footsteps, heartbeats, smartphones, aircon, tunog ng relo, pacemakers, security cameras, at marami pang iba. At so far, wala pa raw siyang naririnig na hindi natural. Sa isipan naman ni Amane, grabe raw ang tindi ng kakayahang ito. Totoo ba talaga na mapagkakatiwalaan nila ang lalaking ito? Sagot naman ni Shin na, "Huwag kang mag-alala. Ang tenga raw ni Kaji ang tumulong sa kanila noon para makaligtas sa test. At saka, wala rin daw siyang naririnig na suspicious na thoughts mula kay Kaji." Tanong pa ni Amane kung naririnig ba talaga ni Kaji ang lahat ng iyon. Pero nang tinignan siya ni Kaji, ay sabi ni Shin, "Hoy, tinetest mo siya, ano?" Kaya naalala ni Amane na totoo nga pala ang kakayahan ni Kaji. Kaya sinabi na ni Shin na iikot muna sila sa buong lugar. Maghihiwalay daw sila ni Kaji para mag-check ng lokasyon at tignan kung may makukuha silang clue. Habang si Amane naman ay isasama niya. Pumayag si Kaji at umalis na rin. Sa isipan naman ni Shin, sayang raw, sana makapag-enjoy din siya sa exhibit. Habang naglalakad sila ay may napansin si Amane sa nakasalubong nilang tao. Si Shiba pala yun. Habang nagsasalita pa si Shin na wala nang ganitong event sa Japan sa susunod, bigla namang naalala ni Amane ang mukha ni si Shiba na kasama ng kanyang ama noon. Nang lumingon si Shin, nagulat siya kasi bigla na lang nawala si Amane sa kanyang likod. May dalawang lalaki pang nagsabi, "Napaka-creepy naman ng lalaking to, nagsasalita mag-isa." Sagot pa ng isa, "Well, mukhang marami talagang may pagkabaliw dito sa art museum, bagay na ikinainis ni Shin." Samantala, sa Contemporary Assassins exhibit ay makikita naman si Kaji. Sa kanyang isipan, nakaka-surprise raw ang pagiging tahimik sa area na iyon. Kung may bomba man daw talaga, posibleng nandito. Maya-maya pa, may narinig siyang tunog na parang timer o ticking bomb. Nang tinignan niya ang pinagmumulan, nakita niya si Mafuyu na nakatingin sa isang display. Nagulat si Kaji. "Mafuyu?" Sagot naman ni Mafuyu, "Oh, ikaw pala yung lalaki sa test, di ba? Nandun din si Shin noong." Sagot ni Kaji, "Kasama ko si Shin doon." Sabi ni Mafuyu, "Oo, tama ka, yun. So, anong problema?" Sagot ni Kaji, "Ano bang ginagawa mo rito?" Sa isipan naman ni Kaji, naalala niya noon na sinabi ni Shin na si Mafuyu ay nahuli na ng X. Pero bago pa siya makapag-isip, bigla na lang siyang inatake ng Mafuyu diretso sa kanyang lalamunan. Nagsuka siya ng dugo at napaluhod. Sa kanyang isipan, naririnig niya pa ang tinog ng ticking. Bumagsak siya habang umalis naman si Mafuyu. Nasabi ni Kaji sa kanyang isipan, "Shin, naririnig mo ba ako? Ang bomba!" Pagkatapos nito, sumama si Mafuyu kay Toramaro. Tinanong siya nito kung ano raw ang pinagkakagawa niya. Sagot ni Mafuyu, "Wala raw, pero nagsisimula na ngayon ang misyon." Samantala, si Shin ay naglalakad pa rin nang narinig niya ang komosyon. Nang tinignan niya ang pinagmumulan, nakita niya si Kaji na bagsak sa sahig. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Sagot ni Kaji, "Nandito si Mafuyu. Si Mafuyu ang bomba. Narinig ko ang tunog naka-implant sa katawan niya." Nagulat si Shin. May bomba sa katawan ni Mafuyu. Sa kanyang isipan, naalala niya na kinuha na nga pala ni Slur si Mafuyu. Maya-maya pa ay may nagsalita. Ang bombang yon ay hindi problema. Nagulat Shin kung saan nanggaling ang boses. Si Kashima pala yon, nagsasalita mula sa garahe ng Sakamoto. Sabi ni Shin, "Mapupunta ka talaga sa impyernong siraulo kang hayop ka. Teka, ano ba yung bomba sa katawan ni Mafuyu?" Paliwanag naman ni Kashima na ang bomba raw ay naka-implant sa paa ni Mafuyu. Mapakaliit daw nito kaya hindi kayang i-detect ng sensor.
Ang lakas nito ay nasa 4-meter radius lang kung sasabog. Pero wag daw mag-alala dahil nakaprogram ito. Sasabog lang ito kung mamamatay ang host. Ibig sabihin, si Mafuyu mismo. Sagot ni Shin, para ma-self-detonate, kailangan niyang mamatay. Bakit? Sagot ni Kashima, yun daw kasi ang policy nila. Naalala tuloy ni Shin ang nangyari noon kay na Nakashima at Uda na nag-suicide. Sabi niya, ginamit niyo si Mafuyu. Minanipulan niyo siya gamit ang walang kabuluhang ideology ng grupo ni na X. Wala kayong hiya. Tinanong pa niya si Kashima kung sigurado bang wala talagang remote detonator. Sagot ni Kashima, meron. Pero ako ang may hawak noon. Kaya hindi ito basta sasabog maliban na lang kung magpapakamatay si Mafuyu. Naisip naman ni Shin ay sabi nang niya na nakikita na raw niya kung ano ang mangyayari. Pero sa ngayon, ang bomba ay nandito pa rin sa loob ng museum. Kaya dito niya ginamit ang kanyang ability para ilocate si Mafuyu, na di raw masyadong malayo ang napuntahan. Natapos na niyang hanapin si Mafuyu. Makikita naman si Mafuyu na sinabihan si Toromaru, "Hoy Mafuyu, ba't ka ba nakikinig sa akin? Iwan na natin ang plano na to. Wala talaga tayong paraan na matalo ang order, kaya tatakas na lang tayo." Sagot naman ni Mafuyu, "Akala ko ba fan ka na ni X?" Sagot ni Toromaru, "Hindi naman. Magiging fan ako kung patay na ako." Kaya sabi ni Mafuyu, "Okay din, ako na lang ang gagawa ng plano mag-isa." Nasabi naman ni Toromaru, "Bakit ba ganyan ka?" Maya-maya, pinakita na ni Shin kay Mafuyu na masaya siya na nalaman na ayos lang ito. "Tara na, ang kuya mo ay nag-aalala na sa'yo." Sagot ni Mafuyu, "Hindi ako aalis. Nandito ako sa sariling desisyon ko." Tanong ni Shin, "Ano bang pinagsasabi mo?" Sagot ni Mafuyu, "May dapat akong gawin dito." Tugon naman ni Shin, "Huwag kang mag-angas-angasan dyan. Tinatakot ka lang ni X." Sagot ni Mafuyu, "Kung hahadlang lang si Shin sa akin, may mangyayari talaga kay Shin." Sabi ni Toromaru kay Mafuyu, "Nak, hoy, tara na. Delikado dito. Alam mo naman kung sino ang paparating, di ba?" Sagot ni Mafuyu, "Bibilisan lang ako." Kaya sabi ni Shin, alam na raw niya kung ano talaga ang deal ni Mafuyu. Pero seryoso raw ito ngayon, at kung tatanggi raw si Mafuyu, sa pilitan na lang siya dadalhin. Kaya binasag ni Mafuyu ang glass at kinuha ang kutsilyo na nakadisplay. At binato ito kay Shin. Kumuha naman si Shin ng maraming papel sa gilid niya at ginamit ito upang mapigilan ang kutsilyo. Sabay kinuha niya ang kutsilyo. Pagkatapos nito, inilapitan siya ni Mafuyu gamit ang kutsilyo, pero nasangga ito ni Shin. Patuloy na inatake ni Mafuyu si Shin na iniwasan naman ito at napunta sila sa likuran ng mga displays. Nasabi ng iba, "Ano ba ang tunog na yun?" Sagot ng isa raw itong artillery background music. Nakita ni Shin na dinominate siya ngayon ni Mafuyu at habang nasa area sila, tumagilid sila sa isa pang display. Sabi ni Shin, "Nasa loob na tayo ng showcase." Nasabi naman ng bata na nakatingin sa kanila, "Wow! Ang mga assassin mannequins! Parang totoo talagang tignan." Kaya naman gumulat si Shin, sabi ng bata sa kanyang mama. "Sinasabi dito na nakakakilos ang mga mannequin kung pipindutin ang boton." Maya-maya, pinindot ng bata ang boton at mabilis kumilos ang dalawa. Inatake ni Mafuyu si Shin na naiwasan naman ito at nahati ang buong showcase pati ang mga mannequin, bagay na nagpamangha sa mag-ina sa labas. Makikita naman si Mafuyu na naghahanda muli. Sabi ni Shin, nasa ibang level na ang bilis at lakas ni Mafuyu kumpara noong JCC test. Sinipa ni Mafuyu si Shin at nagpatalsik sa kanya. Sa isip ni Mafuyu, "Sabihin mo sa akin, bakit ka kumakamping ngayon kay X?" Sagot ni Mafuyu, "Hindi ako sumali sa X. Sinabi lang niya sa akin na ang pinakamabilis na paraan para makasali sa order ay pumatay ng isang order member." Dito naalala ni Shin ang sinabi ni Mafuyu noon na kailangan niya ring gumawa ng maraming connection sa JCC para makapasok sa order. Kaya sabi ni Shin, "Tama, nasabi na yan sa akin noon." Sabi ni Shin kay Mafuyu, "Sinasabi mo na naman ng mga kalokohan. Kung haharapin mo ang order, mamamatay ka lang." Naalala rin ni Shin na sinabi ni Kashima na sasabog ang bomba kung mamamatay si Mafuyu. Kung lalabanan naman ni Mafuyu ang isang order member, mamamatay lang talaga ito. Kaya pala ang plano ni X,
Pinapunta si Mafuyo sa loob ng museum para mamatay at mapasabog ang bomba sa harap ng isang order. 2 birds in 1 stone. Sa madaling salita, misyon ng grupo ni Sakamoto ang protektahan si Mafuyo mula sa order. Matapos nito, sa labas, may huminto na kotse. Sabi ng nasa loob, "Napaka-crowded dito. Paano namin ma-enjoy ang exhibit?" Dumating sina Asaki, ang JAH chairman, kasama sina Ago at ang mga iba pang miyembro ng order. Oras 1:45 PM. Grabe ang tindi. Dumating na si Asaki at gusto ng order na harapin ang bomba, kaya magkakandaleche-leche talaga ang mangyari. Sa susunod, isang matinding bakbakan ang inyong masasaksihan. Dito muna nating tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, can you get a like, comment, follow, at subscribe na rin para sa more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.